Eto, mainit na balita mga idol. Habang patuloy na hinahasa ang Gilas Pilipinas para sa mas malalaking laban sa international stage, unti-unti ring lumalabas ang mga pangalan ng mga guards na pwedeng magbigay ng bagong sigla sa backcourt ng national team. Apat na Pinoy guards na para sa akin ang pwedeng maging susi para maging mas mabilis, mas matapang at mas efficient ang Gilas. Pero bakit nga ba mga idol na kung sino pa ang mga less than 6 feet na guards dito sa Pinas ay sila pa yung mga nag-e-excel pagdating sa international games? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Unang-una sa listahan ay si RJ Abarrientos. Matagal nang hinihintay ng mga fans ang kanyang pagbabalik sa Gilas matapos niyang ipakita ang kanyang skills sa Korea, Japan at PBA. Muntika na rin siyang mapasama sa Final 12 ni Coach Tim sa FIBA Asia Cup. Pero isa siya sa mga na-cut at hindi nga nakasama sa final roster. For me, ang kanyang deadly outside shooting at mataas na IQ inside the court ay pwede siyang maging primary floor general ng Gilas under Coach Tim, since he is already part of Coach Tim's lineup sa Ginebra. And for sure, kabisado na niya yung sistema ni CTC. Sunod naman ay si dating Batang Gilas member Dal Panopio na nanggaling na sa European Basketball System at ngayon ay naglalaro na rin sa Asian region. Eligibility-wise, syempre pasok si Dalf sa ating national team since he already suited up sa Batang Gilas and marami nga ang nagsasabi na bakit daw parang kinalimutan na si Dalf sa national team. Pagkakaalam ko kasabayan ni Dalpa sina Kai Soto and AJ Edu but not sure what happened. Pero most recent news, nag-sign up siya sa KBL after ilang months. Then napunta naman sa Indonesia para maglaro as import. Hindi man siya flashy scorer pero maasahan naman siya as a floor general at may magandang court vision din. Siya ang tipo ng guard na pass first muna which will fit sa Gilas system ni Coach Tim. Pangatlo sa listahan natin ay si SJ Belanghel na matagal na nating kilala as one of the brightest star sa FIBA qualifiers noong hawak pa ni Coach Tab ang Gilas. Proven floor general na rin tong si SJ dahil sa experience niya sa KBL and for me, kayang-kaya niya patakbuhin ang opensa ng Gilas since he is also a pass-first guard. So for me, SJ is one of the guards na must have sa ating national team. Pinakahuli sa listahan ko ay si Clint Escamis, rookie MVP ng NCAA na galing sa Mapua Cardinals. Kilala si Clint bilang fearless guard na hindi natatakot bumangga sa mas malalaki. May tira sa labas, matapang sa drive at palaban ang attitude. Kung mabibigyan ng pagkakataon sa Gilas at sinabi na rin naman niya yan sa interview na pag tinawagan siya ng Gilas ay 100% na tatanggapin niya ang invitation dito. Para sa akin kasi, ang problema sa Gilas lineup ngayon ay yung magraran ng offense talaga. We already have talented center, wings at forwards, pero we're lacking of a true floor general gaya nina L.A. Tenorio, Jason Castro at Jimmy Alapag. Sa ngayon kasi, wala pa talaga tayong nakikitang kamukha ng galaw at skills ng tatlong veteranong guards na kayang magpatakbo ng sistema ng Gilas. We already have a good system I guess, but ang problema na lang siguro talaga ay yung tamang players na makakasama sa Final 12. Lumilitaw kasi na mali yung kombinasyon ng players ni Coach Tim. The system itself is already working. Imagine beating Latvia, losing to Georgia by single digit and beating powerhouse team na New Zealand. Already proven na that the system is working pero hindi lang siguro tugma yung mga players na nasa loob. Ewan lang, but for me, these are my opinions. Comment down your opinions mga idol kung ano sa palagay nyo, sinong guards kaya ang nababagay sa sistema ni Coach Tim.